Gi-cheat niya, iyang gidaya hasta ang mga tao sa iyang lugar. Nga naman, nakasal si Leah kang Jacob. Siyempre, di man mo gasto si Jacob, kaya nag-serve good siya 7 years. Sa una, dili mo gasto ang lalaki, ang babae mo gasto. Kaya nag-serve good siya 7 years. Nakasal si Leah kang Jacob, nawa gi gasto bisan gamay si Laban. Nga naman, kisa may nagasto, ang mga tao nga naa sa syudad. Perteg yung marua. So when Jacob said to Raquel kay nakita man nila sa wala pa makasal, na nasa isip-isip ni Jacob nga ilaron gid ko ani ni kuan ba. Bright man pud si Jacob. Ilaron ko aning Laban ba. So dili makailad sa kuaning tawhanan ni kay kung mangingilad siya ako mangingilad sad ko. Ana si Jacob. If he is trickery, I am much trickery than him. Ana si Jacob. Muta na dahil po si Raquel. Mangilad ba dahil mga righteous? Ana dahil si Raquel. Ana tubag po dahil si Jacob nga mangilad. Basta sa mga taong mangingilad. Dili mangilad sa mga taong dili po mangilad. Pero ang sa tao, para sa taong mangingilad, mangilad po ko sila. Nga naman, nida kinigit. Yung saan man eh, ana dahil si Raquel. Anak po dayon si Laban, tagaan ta kag sign. Ilahanan nga ikaw gid na. Mangalot gani ka sa ulo or unsa nga sign ang ihatag, but pasabot ikaw na. So tuod man ni marcha na ron si Leah. Siyempre gitabunan eh. So ni marcha na karon si Leah. So pag marcha ni Leah, pagkakita ni Raquel, naluoy siya kang Leah. Kay maulawan man gud si Leah. Ang iyang pagkatao mismo ba maulawan? So, iyang gitug-anan kung sa sinyas para si Jacob mismo magtuo nga si Raquel ko siya. So pag-ana na, pagtagbo na nila, pakita na daig sign, but pasabot, si Raquel na, pakasal din sila. Pagkahuman ana dito, dulog din sila. Pag mata dito, dili man mao si Raquel, kay si Leah man ang iyang. Okay. So all that night, Leah was impersonating Raquel. Nagtuog yun si Jacob. Nasa tibuok gabi nilang siging dulog-dulog. Nagtuog siya ng iyang kadulog si Raquel. Pero dili, dahil si Leah di ay. So when Jacob woke in the morning, so then ibangon siya and saw that she was Leah, he said to her, daughter of the deceiver, anak kag mangingilad. Oh. And you did not deceive. Ingon po dahil si Leah, anak si Jacob, anak kag mangingilad. Sa tubag ni Leah, oh, ngano ikaw? Wala dahil po ka mangilad sa imong papa. Sa paghikap sa imong papa sa imong kamot, nagpakaisaw mo po ka. Mangilad siya ako. Nabaslan! Nabaslan si Jacob. So wala siya katingog. May tagwa ka nangilad kang isaw. Kaya moingon ka nga nung ilad ko. Kaya sulti sa tura, ngipon sa ngipon. Kung sa'y buhaton nimo sa uban, buhaton po na sa imo. So he said to Laban, ingon si Jacob kang Laban, yan nagibasol-basol si Laban, what is this that you have done to me? So mo gibuhat sa kuha. Oh. Do that I serve you for Raquel? Di ba nag-alagad bang kunin mo for 7 years para kang Raquel? Why have you deceived me? Ano yung mamagilad? It is not so done in our country. Ang tubag ni Laban, di magud pwede sa amo, di sa among lugar, di magud pwede maminyo ang manghod. Kung dili minyuan ang maguwang, munang gihatag na ko si Leah sa imuha. Kay si Leah wala pa magud na minyo. Okay, nung dumo atong naging parsya, nga ang dapat yun untang minyuan ni Leah si Isaw. Mo itong nga gustong ipatawag ni Laban si Isaw. Pero tungod sa pagtambag pod, kaya nagubot naman yun sila ani, gitambagan karon ni Rebecca sila si Jacob. Ayaw nagpalagdiha. Mga saw ano na,
dayon na nakasal na mo. Ingon si Rebecca. Kay kung si Leah ang maasawa ni Esau, sigurado gyud, Jacob, mamatay ka. Kay si Jacob, kay si Esau, suko kayo sa imuha. Mamatay ka, Jacob. So si Rebecca ang nagsulti, anak. Matutungod sab sa kadlok, kilikay gani siyang Esau. Sa tiyan pa lang, nagsige na silang away. Gilad niya kay Basibulo gan, gilad na ito, no? Oh. So, tungod sa kahadlok po ni Jacob, nga basig mapatay siyang Esau, moto nga nisugot na lang siya nga iyang asawahon si Leah. Dayon na lang yung asawa. Kaya wala naman siya mahimo, nakasal naman sila. Motong nangayo na lang po siya nga iya na pong silbihan og 7 ka tuig si Raquel. Si Raquel. Tungod sa iyang dako kay gugma kang Raquel. So unsa may sulti ni Laban? Okay. Human aning 7 ka adlaw nga hikay. After ani, ipakasal ta mo ni Raquel. Pero isaad nako nga silbihan na po nimo another 7 years. Sa ato pang ako una sa una ba nga nagsilbi si Jacob kang para kang Raquel, 7 ka tuig usa gikasal si Jacob kang Leah. Karon ang ako pagsabot sa una, nagsilbi na po another 7 ka tuig para mapakasal siya kang Raquel. Pero wala di ay. Kasal saan niya, Silvi? Usa ang silbi. Sa ato human sa kasal nila ni Leah og ni Jacob, after sa 7 days, kay 7 days man ang hikay sa kasal. After ana, gipakasal gyud ni Laban si Jacob og si Raquel uban sa saad nga magsilbi na po another 7 years si kasaldaan usa nag serve ang another 7 years. Kaya sa ilahagod importante man gud ang istorya. Once na istorya nimo na mao na gid na imong buhaton. O sige, mosilbi ko sa imong 7 ka tuig. Pero ipakasal sa kuha si Kuan, Raquel. So ingon si Laban, sige, ipakasal na ko sa imuha si Raquel. Human aning 7 ka adlaw nga hikay. Pakasal na ko si Raquel sa imuha. Pero uban si saad sa kuha nga imong silbihan po nag another 7 years. Ang pangutana karon si human nagkasal 7 days. Nakasal karon si Leah. Ang pangutana, nganong si Leah sa kasal ni Laban ang ni Jacob ug ni Leah, nganong hikayan magdako? Unya si Raquel na ang gikasal og ni Wala pinansin. wa na hikay. Wala pinansin. Wala pinansin. Wala naman si Tao na ilan. Wa na magpailan. Wala yung ilan. Wala pinansin. Okay. Ang tubag ana ang mga sages ningon, nga usa pa may apason niya kang Leah kang Raquel og kang Jacob. Nga ang iyang gigukod para hikayan og dako is para malipat mabisi si Jacob sa hikay para dili niya ma-check kung si Raquel ba o si Leah ang iyang napakaslan. Karon kay makasal na magklaro na magig si Raquel ang iyang pangasaon. So si Laban wala na maghikay. So si Leah og si Jacob dako kayo hikay pero ang nagasto ang mga tao sa syudad. Kay giilad ni Laban ang mga tao. Pero sa panahon nga si Jacob na og si Raquel ang gikasal, wala na hikay si Laban. Gikasal lang sila nga walay hikay. Kay obligasyon ba ya? Kay silbihan ba ya? So si Laban mo gasto karon wala na pud siya mo gasto. Gikasal lang walay gastuhay. Pangutana, nga naman pong igir man po siya nga ikasal gyud si Jacob kang Raquel. Para di na Tawa sa 7 years. para di makalakaw siya. Dili naman makalikay si Jacob. Kay in the first place, kaasawa na niya si Leah. So kung blessing lang si Leah di man mubulag kang Laban. So, unsa may ang giapas nga maminyo siya gyud kang Raquel? Si Jacob. Si Jacob. Si Jacob ang Okay, naniniwala. manani man gud na siya. Kung lain ang maminyuan ni Jacob, ang asawa ni Jacob, kung lain ang iyang maminyuan, marighteous. Marighteous ang maminyuan ni Jacob. Tapos kung si Raquel, maminyo siya lain, ang bana pod ni Raquel, tungod kay si Raquel righteous, ang maminyuan niya is righteous po. Pila na kabuok righteous? 4 na kabuok.
asawa ni Jacob o si Jacob. Si Raquel maraychos hasta ang bana maraychos. Karon pila naman iyang kontra? Upat na kabuok ang iyang kontra. So mas maayo na si Jacob maminyo kang Raquel kay at least ang iyang kontra duha lang. So napildi niya daan ang duha. Ani man gud ni si Shell. Kung si Jacob daw maminyo og lain, dili si Raquel ang iyang asawa. Ang maminyoan ni Jacob nga lain maraychos. Si Raquel po, kung dili si Jacob iyang maminyo, ang maalbana ni Raquel, maraychos. Tungod kay si Raquel righteous man. So, upat na ka-righteous karon. So, kung upat ka-righteous, ang kontra ni Laban isang righteous. So, upat yung kontra. So, para mo gamay ang iyang kontra, kinanglan si Jacob o si Raquel magminyo para ang iyang kontra dumalang. So diha sa panahon nga nagsigi na siya silbi, niabot na pud ang tumoy sa another 7 years ni Jacob o ni Raquel. Ni sa tubak hapit na magka 2 years, 14 years. Balaka na pud si Laban. So unsa may gibuhat ni Jacob? Laban, amahan, murag panahon na pud para mangita na pud kung ako kay human naman ko nimong silbi sa 14 years. O, panahon na po siguro nga putindog kong ako dili pwede. Dili pwede, kay maundang ang panalangin dire. So, usa may sulba ni Laban, ani na lang, pila pangayon mo sweldo, sigduhan ta lang ka, bisag pila. Diyan dili pwede. Kuan, kanang, kailangan ko ang yun, mulain yun ko kay para makabatunsab ko ako ang sarili ba, makabatunsab ko ako ang sariling tao. Monay, pangayo ni Jacob kang Laban nga separate na siya. Pero si Laban dili mosugot. Kay ani na lang. Separation na gid yan. Ana na lang si Laban. Ani na lang. Sige. Di man ka mosugot nga ako sweldohan. Ani na lang. Magsilbi man ko nimo gyapon. Kung ang anak sa ato ang mga kanding o karnero gani datin kanang daghang kulor. Ako ana. Ang plain nga kulor imo na. Arden si Jacob. Matang kusog man kaayo mga anak among mga mananap og kulor-kulor. Kansig ani. Ya dili. Pwede. Balita, kung pure imo kulor, imo hana. Ang dati-dati dakuha sus karon kay pag-ingon ana niya kusog naman pud mga anak og pure nga kulor. Wala naman pud ang dated. So di siya dili pwede. Kinahanglan kung puti tanan imo kanang lain kulor ako tanan makulor-kulor makuan. So yun ana, sus karon kay puti ni puro naman pud puti ang anak sa mga kanding. So unom gyud katuig nga ingon ato ang kahimtang ni Laban og ni ako sa ato pa 14 years 7 kang kang Raquel kang Leah 7 years nagian ko ni Leah 7 years po nagsilbi na po siya kang Raquel 14 plus 6 years nga nagsigi sila glales usaon nila pagbahin ng kanding. Nakita sa makagagahom nga nahigugma og maayo si Jacob kang Raquel. Hashem saw that Leah was unloved. Nakita sa mga gawang maluya po ni Leah oy. Ipon tuod sila pero si Jacob bulay gugma. Si Raquel po so sin taon ka pinangga gid in taon si Raquel ni Jacob. Pinangga gid kay ni Jacob si Raquel. So tungod sa kaluoy sa makagagahom kang Leah, iyang ablihan ang sabaka ni Leah. Nanganak karon si Leah. Sunod-sunod na siya. Una niyang anak si Reuben, Simeon, Levi, ang Judah. Karon niingon ang kiskuni. Niingon sa pagpanganak kang Levi sa ikatulo, upat man ang sunod-sunod. Sa pagpanganak kang Levi, niingon karon si Leah. Karon ang akong bana ako ana gid ni. Ngano man, nanganak siya kang Ruben diri sa pikas kamot, nanganak siya kang Simeon diri sa pikas kamot, karon naa si Levi asa man ako gunitan. So maobligar gyud si Jacob karon pagunit kang Levi. So si Jacob mahimog yung akuha kay si Jacob mo assist naman sa akuha. Tabang na. Mutabang na. So Leah said, "Now this time will my husband be joined to me because I have borne him 3 sons." So Rachel in town remains barren. Wala gid siya ka anak. Ibog kaayo siya kang Leah. Nga si Leah nanganak
katulo, kaupat, and is jealous for her fruitful sister. Selos siya. Kaya siyempre, fruitful man kay si Leah. Although dili love ni Jacob di Leah, siya ang love kay fruitful. May po si Jacob no, kay bisag dili niya love si Leah, daghang kay siyang anak ng Leah. Giablihan yun sa makagagahom ang sabaka ni Leah para magsigig anak. Tungod sa kaluay niya. Sige lang, maigog ba si Jacob? Pero daghan man po kag anak ng Jacob. So nakapabor si Leah. Bisan to dili siya love, pero daghan siyang anak. So mao po na butang nga wala pod kang Raquel. So tungod sa kakuha ni Raquel, iyang gisundog ang iyang style sa iyang amahan. Marunong sad. Kisa may style niya. Si style ni Abraham siya kapuhan. Di ba ang anak ni Abraham si Isaac man? Niya si Isaac na nanganak man kang Esau kang Jacob. O ni si Jacob, mao ni naminyog duha nga kaliwat ni Laban. So gisundog ni Raquel ang style siya kapuhan nga si Abraham ug ni Sarah. Sa dihang wala nanganak si Sarah, gihatag niya si Hagar. Si Hagar nagkaanak kang Abraham, bisan si Abraham ang love niya si Sarah. O pari-parihan ni sa kaagi di ay sa ako ang apuhan. Mayo ani para magkaanak ko, ako pong ihatag ang akong katabang nga si Bilha. Kay si Sarah sa una wala nanganak, gihatag man si Hagar. Si Hagar anak ni Parao. So, nanganak si Hagar. Ihatag na po akong katabang nga si Bilha. Ug tuod man si Bilha nanganak duha. Si Dan ug si Naphtali. Anak po dayon si Leah matang. Kaanak man yung katabang, hindi pwede. Hatag po na ko akong katabang nga si Silpa. Ipasawa po niya kang Jacob. Ang katabang ni Leah. So nanganak po si Silpa. Ang ilang anak si Gad ug si Asher. So ang kompetisyon niyang duha nadala hasta ang katabang. So kung kwentahon na to, si Leah ang iyang anak, unom, kang Jacob. Ikapito si Dina, unom. Babae. Unya, isa babae. So ang kwentahon na lalaki. Okay, ang saad is makabaton man si Jacob ug 12 kabanay sa Israel. So unom daan kang Leah, duha sa katabang. Duha pod sa kang Silpa ug kang Bilha. 4 plus unom equals 10. So duha na lang. Karon kay nabuntis pagbalik ron si Leah. Nag-uul siya. Still ano, si Raquel walay anak, urig lalaki ni. Sao naman lang si Raquel, nabalakan na po din noon siya kang Raquel. Dili siya makatupong bisa na lang gani sa mga katabang. May pangkatabang kay naminyo nanganak pa kaduha, tagduha-duha. Luoy kay siya, motos siya mismo nagampo ang Hashem. Hashem, kaning ako anak, kimo ang babae. Kay para si Leah makabaton og duha ka lalaki. Bisa naman lang sa pinakaubos kalibil sa mga katabang, pero at least na siya anak na duha ka lalaki. Aron matuman diha sa tagna sa mga propeta nga si Jacob mga anak og 12 kabanay. Ihatag niya ang duha ka lalaki. So niingon si Leah, if this child will be a male, my sister Raquel will not be equal even to one of the handmaids. So she prayed that the child should be torn into girl. Kay lalaki man pud unta ang anak ni Leah. So mo to nga paggawa sa bata ni gawas babae. Ginungog sa mga gagahom ang ampo ni Leah. Finally, tungod ato nabuntis si yes. Bisan tuod dili siya pareha kang Raquel ka righteous, pero righteous lang gihapon si Leah. Mao ganing isa siya sa gitawag og matriarchs. Rebecca, Sarah, Rebecca, Raquel, Leah. Upat sila nga matriarch. Una si Sarah, sunod si Rebecca, Raquel ug si Leah. Siya kinaman ng Judah. Naman sa kaliwat ni Judah.
Isa man sa anak ni Leah si Judah. Wala dito. Kaya ang anak ni Raquel is si Benjamin man o Joseph. Dito na po sa pag-abot sa paano. Pag-abot So ang pagkaharianon nga banay is dito kang Leah kuha. Tungod kay si Leah nahimong manggiluyon sa iyang manghod na si Raquel. pag-abot po sa Egypt. So reward to siya kang Leah. Lingon ang Rashi, Hashem remembered Raquel. So nahinumduman sa makagawom tungod sa ampon ni Leah. Nahinumduman sa makagawom si Raquel. And Hashem hearkened naminaw sa pag-ampo ni Leah. Nga ang iyang anak himong babae aron si Raquel makabaton og duha ka anak nga lalaki. So she conceived, Raquel conceived and bore a son. She called his name Joseph. So ang unang anak ni Raquel si Joseph. So mingon ng Rashi, it came to pass when Raquel I had given birth to Joseph, and Jacob said to Laban, ining panahon na pag-anak gyud ni Raquel kang Laban, nihangyo gyud diretso si Jacob kang Laban nga muhawa na mi karon dinhi pag-anak niya kang Joseph. 6 years. Kapin. Mao gani maingon ko 20 to 21 years na nag-alagad si Jacob kang Laban. So wala man pwede mo imusugot. So as soon as Esau ni Mrs. meaning opponent kontra ni Esau was born, Jacob no longer feared. So nakita man gud ni Jacob na ang kontra ang kaatbang ni Esau is si Joseph. Nga naman, tungod kay ang Obadiah, dunay propeta nga nagsulti sa iyaha, that the house of Jacob, ang balay ni Jacob, shall be fire. Maingon sa usa ka kalayo, and the house of Joseph shall be flame. Kalayo, unya kalayo. And the house of Esau shall be straw. Mahimong sugnod. Karon, nakoy balay na. Kumpleto na ang 12. Unya, naan na po si Joseph. Tuma na ang sulti ni Obadiah. So, dili na kumahadlok. Nga mauli sa balay sa akong aman. Kaya si Esau, sugnod ranak sa ako ang balay. So, nawala ang kahadlok karon ni Jacob kang Esau. Tungod sa sulti sa usa ka propeta. So, kisa may nakapatay kang Esau. Si Cushem, si Cushem, katong dili kasulti amang nga kaliwat ni Dan nga gipatay, iyang gipatay si Esau kay sinaptali man unta to, sinaptali pag ingon nga asa man imo kamaturan nga ikaw mo ilubong si Jacob ilubong diha. Kay ilubong naman si Jacob dito sa kay bumakpila niya giklaim man karon dili man ako Jacob para ako ano man kay isa naman lang kaslat ang kulang. So tuod man tungod sa lalis nila naingon ang uban nga sige pakuha dito ang ebidensya nga si Jacob ang ilubong diri. So sa pagdagan ni Naptali kay si Naptali kusog man gumudagan, moto si Naptali ang gisugo. Oh, karon tungod sa kasuko nga anak ni Dan, na ay amang ba? Giputol ritso. Kabalo ka aning amang bungol man na. Tumatik man na yung kayo kasabot sa istorya ni react diretso. Mabaho na din napatay. Ano mo? Ibtag sundag iputol ang liong nituyok ang ulo ni Esau dito sa ilan ni Isaac. Dito sa sulod. So nalubong si Jacob dito sa Cave of Macpela. Nalubong po si Esau dito ang ulo lang dito sa Cave of Macpela. Pero ang lawas wala nalubong. Kaysa naman lang kulang para naman itong asit kang Jacob. Na-appeal si Esau dito pero ang iyang ulo tuora sa ibabaw sa tiilan ni Isaac. Appeal gyapon siya. So kaliwat po ni Dan ang nakapatay. Oto isog na si Kwan kay kalbalo naman si Jacob nga amo patay ni Esau ako ang kaliwat. So uli na siya. Okay? So tanaw na to ning kayamanan. So mao to nga ang kayamanan, Joseph was born at the end of the second 7 years.
So, nabalaka na si Laban. Kaysa pagkataon ni Joseph, gusto naman mo gawa si Jacob. So Jacob now expressed his desire to return to the Holy Land. But Laban was loath to let him go. Dili siya gusto. And his flock are greatly prospered. Nakita man ni Laban nga umubiya ron si Jacob kung saan naman lang, grabe man mudaghan ang mananap kung si Laban as si Jacob ang muatiman. Sige na mag-anak, sige na mag-anak. Tagduha, tagtulo. Ang problema kay mo ingon siya dati doon, dili ako ang puti, kaso na po dati. Nya, ang puti naman ko yung nagaganak. Abali ko, kanina po puti ako, imuha ng dati. So kanapulo, gito, nag-anaan na si Jacob. So gidulaan ni Jacob sa dula ni Laban si Laban. So kung sa'yo gusto ni Laban, gito man, di na kanin puti, sige, kanina lang po dati na ko Ha, mo ba, dili na po kaanang puti, kahinay mo tubo, hinay mo dagan, kanina mo dati, sige ako anong puti. So kung asa ang kuno ni Jacob, mo'y mo daghan. So 6 years went by. Human sa pagkatao ni Joseph, nilabay ang 9 katuig. During which Jacob prospered exceedingly. Kaya nidaghan man gid ang mga mananap ni Jacob. He had many sheep. Daghan na siya mananap, daghan na siya maid servant, daghan na siya man servant, daghan siya camels, daghan na siya donkeys. So mga to nga ni sekreto na after 20 years, 7 plus 7 plus 6 equals 20 years. So after 20 years, Hashem appeared to Jacob and tells him that it is time to go home. Gipapauli na siya sa makagagahom, didto paingon sa balay sa iyang amahan. So Jacob takes his family's and position. Gikuha na niya pamilya, gikuha na niya mananap. Tanang kayamanan niya, maid servant, man servants. Gikuha na niya dito sa balay ni Laban. So, and place in secret. Unya ni Hawa sa pasikrito. Before going, Raquel removed. So, usa sila ni Hawa, kanipod si Raquel, gikawak po niya ang idol ni Laban. Kay kabaluman siya good nga kung naa ang idol kang Laban, pwede niya barangon si Jacob. Para dili sila maisturbo sa ilang paglayas, ang gihimo ni Raquel, iyang gikawat ang idol ni Laban. So sa pagmata karon ni Laban, wala naman sila dire. Hasta ang ako ang idol, wala. So gipagukod karon ni Laban. Pero sa wala pa niya gipagukod, sa wala pa siya kamata, paglayas niya, di ba, layas man si Jacob. Anang gabi una po, gipadamgo si Laban. Gipadamgo siya ni Hashem. Nag-warning sa iya, do not harm Jacob. Ayaw gyud hilapti si Jacob. So the next day, Laban confronts his son-in-law. Why did you run away? Nganong si Batman mo? Oh. And why did you steal my gods? Nganong kawat man nimo akong gods? I went in a steal. Nilakaw ko patago, says Jacob, because I knew that you wouldn't let me take your daughters with me. Kay kabalo ko nga dili nimo ipadala ako ang asawa. Munang wala ko banangin. Pero bahin sa kanang imong giingon nga gikawat nako ang imong gods. Sapagkat tinuod lang, ang bisan kinsa nga masakpan nga mao'y nagkuha sa imong gods, ipapatay nako. Wala kabalo si Jacob nga ang iyang asawa mao'y nagkawat sa akin. So kuyo kay deklarasyon si kay makita nato unsay bunga sa iyang deklarasyon. So daingon ang Midrash, it was because of this word. Katong pag-ingon ni Jacob ana nga bisan kinsa nga makita nga may nagkawat sa diha papatay na pag-ito. Tungod atong kulungan ingon ang Midrash Rabbah nga si Raquel namatay human na tao si Benjamin. Mubo ra kinabuhi si Raquel. Tungod sa gipagawas nga pulong ni Jacob ngadto kang Laban nga bisan kinsa ang nagkawat sa imong gods siya mamatay. Motong nga imbis taas og kinabuhi si Raquel, mubo na hinuon siya kinabuhi.
So sa pagkamatay ni Raquel, lipay kayo mga anak, wala naging kompetensya ang among mama nga si Leah. Ang problema lang, kay instead na matay na si Raquel, gipakuha naman po Hinoon, gikuha man Hinoon ni Jacob, si Bilha, agi puli ni Raquel. Unang katabang. Katong katabang ni Raquel, si mismo si Jacob mo nagkuha aron himong asawa. Mo tong nagibuhat po ni Ruben nga anak ni Leah gisulod dito sa kwarto si Bilha. Pero naingon ang tura nga wala girep ni Ruben si Bilha. Pero naisip na katong gibuhat ni is nakasala tungod kay sa una ang lalaki basta mosulod sa kwarto sa babae automatic na siya girep na siya. Sala na siya sa una. Kung naay balay diha ang mag-asawa, kung naay lalaki mosulod diha, automatic wala nila ingunahuna anak sa mga taos gawas. Gi-rape na nimo ang akong asawa. Pero ang tinuod ay gibuhat didto kang Bilha is gi-arrange ra ang higdaanan para maisip sila sa gawas nga nakakita nga ni sulod nga inghilaptan si Bilha. Para dili na dayonon ni Jacob pagpangasawa si Bilha. Unsa may rason nganong dili man sila gusto nga maasawa ni Jacob si Bilha. Tungod kay ang mga anak gud nila niingon manggod sa panahon nga buhi pa si Raquel, ang akong mama luoy kaayo. Karon namatay na si Raquel, luoy gihapon akong mama kay nahimo naman Hinoon niyang kompetensya, hasta ang katabang kompetensya naman sa akong mama. So mga anak mo naluoy. Daghang istorya. Kay makita manggod ni Juan, makita manggod ni Jacob kang Bilha ang batasan ni Raquel. Kay nasundog manggod ni Bilha ang batasan ni Raquel. Siya man ang katabang, sila may kumpirmente. So mura na pod ang batasan ni Bilha, mura na pod si Raquel. At tungod sa kalab niya, ang katabang na lang pod mo ihagimong asawa, puli kang Raquel. Mo tong gisulod sa anak ni Leah, aron ang amahan dili mo dayon, pero kay gidayon man gihapon niya. Kabalo man nga gituyo man to nila nga buhaton to para lang ang isulti sa uban nga gikuha hilabtan. So, Laban searches Jacob's camp. Research niya kinsa gigakawat sa kong idol. But finds nothing. Now, it is Jacob who bent his anger at Laban. Paggawa sa suko na si Jacob kang Laban. Insya, what is my crime? And what is my sin that you have so hotly pursued after me? Nga anong imo madyo kong gigukon? So may kung saan imo. Oh. This 20 years, ingon si Jacob, I have been with you. Your ox and your she-goats have not I miscarried. Wa, yung ko'y gilamtan bisan sa ana. Sa imo mga buhi. Wa ako niihaw ana. In the daytime, the drought consumed me. Sa adlaw, ang init mo sangko na lang na sa akong buko-buko hantun mo landong. Sa gabi, dili ko katulog, binantayan ang imong mga mananak. Grabe yung trabaho. Grabe kayo. And my sleep departed from my eyes. Wa, nadyog ko katilaw og tulog. Grabe din. Grabe gid yung trabaho ko dato. Grabe ang iyang gibuhat kay adlaw gani. Sige tinarbaho, ang adlaw mo sangko na siyang baga. Musiga sa bagat, masalop na lang po daw siyang bagat. Kunya sa gabi, hindi daw siya katulog. Binantay lang sa mananap ni anong suko man yung kakay sa kuha? I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your cattle, and you change my wages 10 of times. Imbis ang akong sweldo kaning dated, ingon na po kag ayaw lang, kanilang puti mo ha. Sa nidaghan na po ang puti, imo na pong giilog ang puti, kay dated lang ako ha. Okay na, 10 times di mo nang gibuhat sa kuha. Were it that my God of my father, the God of Abraham, and the God of Yitzchak, had been with me, kung wala pa nag-uban ako ang makagagahon, surely you would have set me away empty. Kung wala pa, dili pa lang sa ako makagagahon mga nag-uban ako, sigurado ko, papahuaon ko diyan mga walay dala. Nakita sa makagagahon, ang ako ang mga pag-antos diha sa imo balay. And the labor of my hands. And he rebuked you last time. Diba? Gingnan man ka sa makagagahon, ayaw ko hilabti. Nakabalo si Jacob. Nagipadamgo si Laban.
Di ba, gingnan ka sa makagagahom? Pero nga no, hangtod karon sige makagukod. Naunta gipasidan-an makasama kagahom. Do not harm me. Laban is unrepentant. Wa gyud maghinulsol Laban, kahigulo, kay kasing-kasing. So these daughters, kanang mga asawa nimo, ako na. Kanang mga mananap nimo, ako na. Tanang makita nimo, ako na. Ingon si Laban. All you see is mine. Ako na. Ibalik na nako. Og lakaw dito ko kaw sa. Oh, yeah. Ingon si Laban. Wa man sila magkasinabot. Ingon na lang sila nga, sige, di man kita magkasinabot. Magtukod ko diri. Bato. Ayog lampas diri ha, mo lampas ang bisang kinsa nga mo lampas diri akong patyon. Ingon pud si Laban, mo ba? O sige, magtukod po bato. Ang bisang kinsa mo lampas aning batungan ni akong patyon. Pinamnanay sila kawayan. So, Jacob went on his way, pero sa wala pa sila nagbulag, nagkinananay sa sila. Pahuman nilang sabot, paghuman nilang erek og mga altars, diha nga bato. Sige, mga unsa ta kay apoy sige ngaway. So, kaon sa ta, nagkaon silang salo, nagkuan pa, naghimo pag piging. Murag mga bata ba, nga humag-away, nag-amigo. So, Laban in turn heads back to Karan. So, nang uli na si Laban, uli na pud si, padayon na pud si Jacob ug larga. So, an angel met him and escort him. So, ang anghel nga kauban ni Jacob, ni-escort sa iya paingon sa Holy Land. And God met him. Ang Rashi nagsulti, there were two camps of angel. Among iduhagod ka kampo ang angel. The angel connected with the world outside the Holy Land, og angel nga accompanied him. Nga naman, ang Holy Land is dili kinahanglan angel. For the Holy Land is not needing an angel. Wala magkinahanglan. Nga naman, naa dito ang sa Holy Land. So ang outside sa Israel na angel, naapoy angel nga nag-uban kang Jacob, duha karon ka angel ang nag-escort kang Jacob padulong dito sa Holy Land. Para wala gyud dili gyud nahilabtan sa Ose shalom bimrama Uyase shalom